Okay, so sa last video, dito tayo huminto. Nag-install tayo ng ating mga real accounts at demo accounts sa MT4 trading platform at sa MT5 trading platform, no? So, ipauuna ko lang sabihin na hindi naman kailangang may account ka sa parehong platform. Kaya ko lang ito ipinakikita para kung sakasakali na yung iba sa inyo gagamit ng MT4, at least may idea kayo paano gamitin yon. And kung yung iba naman sa inyo gustong gumamit ng MT5, may idea rin kayo paano ang itsura nun. Okay? And sa mga susunod na videos, may dalawang platform pa akong isasabihin sa inyo. Yun ay ang C-Trader at yung web-based, web-based. Actually, pwede ko na ipakita sa inyo, no? Dito, pag pumunta ka sa dashboard mo, okay, makikita mo dito yung real accounts mo, di ba? Ginawa na natin to dun sa last video, no? At saka yung demo accounts. So, mapapansin mo na sa bawat accounts may nakalagay trade, okay? Trade. Pag kinlik natin yan, for example, dito tayo i-click ito kasi ito yung meron tayong accounts, ano? Pag i-click mo tong trade, okay, so sasabihin sa'yo na ito yung server, yung login at saka yung Gmail mo, which is ito rin naman yung nakalagay dun sa email, di ba, nung nag-email sila. Okay, so pag i-click mo tong FX Pro Web Terminal, okay, makikita mo na mag-o-open yung browser and mapupunta ka sa isang platform, yung web-based, no? Ito yung web-based na trading terminal nila. Okay? Ayan. So, ito, pipili ka lang kung ano yung account na gusto mong i-login sa web-based. Kung matatandaan niyo sa last video, gumawa tayo ng dalawang real account at dalawang demo account. So, kung ano yung nakalagay doon sa iyong dashboard, ng mga accounts, nakalista rin yan dito. So, makikita mo kung yung real account mo, alin doon yung may lamang pera, at yung sa demo mo. Ayan. So, di sa video na to, i-click natin itong real account natin, kung saan nandun yung ating totoong pera. Okay? So, i-click natin yan. Then, ayan, narinig nyo yun. Okay? So, sign yun na nakalogin ka na sa iyong terminal. This time, ito ang web-based terminal. Hindi ito MT4, hindi rin ito MT5. Ito'y FX Pro Terminal na web-based. Okay? Ang maganda kasi dito sa web-based, no, hindi mo na kailangan mag-install. Okay? Ang matatandaan ninyo, sa last video, nag-install tayo ng MT4, nag-install tayo ng MT5, pero kung ayaw nyo mag-install ng MT4 at MT5 at gusto nyo lang pagka-create nyo ng account, diretso na kayong mag-trade, then itong web-based ang pwede nyong gamitin. Okay? So again, isa lang ang pwede nyong gamitin. Mamimili lang kayo. Kung gusto nyo web-based terminal, ito yung nakikita nyo ngayon. Kung gusto nyo naman mag-trade sa desktop computer, gamit ang MT4, ito rin yun. At kung gusto niyo naman mag-trade gamit ang MT5, then ito naman yon, di ba? So, itong mga platforms na to ay isipin yung mga pwede nyong pagpilian lang. So, ang maganda lang kasi dito dahil meron kang isang dashboard, yung ating dashboard, yung nag-create tayo sa video 1, pwede kang mamili kung saan. Okay? Let's say, for example, ngayong araw na to, trip mo mag-trade gamit ang MT4. Di mag-trade ka sa MT4. Okay? Yung pera mo sa MT5, ilagay mo lang sa MT4. Isang araw, gusto mo namang subukan yung MT5, o di MT5 ka naman. Tapos, halimbawa, na may pinuntahan ka sa labas, okay, wala ka sa harap ng inyong desktop computer. Tapos, ang dala-dala mo lang, kunyari, ay laptop, no? Tapos, wala namang naka-install doon na MT4 or MT5 trading terminal. Then, dito mo magagamit yung web-based. Okay? So, yung mga ganyang handy features na, ibig sabihin, hindi ka napipigilang mag-trade. Kasi kahit anong oras, or kahit saan ka, basta may internet connection ka lang, wala kang problemang mag-trade kahit walang naka-install na trading platform kasi meron silang web-based. Ito yung web-based trading platform.
So, napaka-handy nito, no? Ngayon, sasabihin ng iba, bakit pa tayo mag-install ng MT4 or MT5 kung meron namang web-based, no? Kasi minsan, habang tumatagal ka mag-trade, meron kang mga kinakabit na mga indicators, no? Ang mga trading indicators na tanging sa MT4 lang siya nagwo-work, di ba? Or tanging sa MT5 lang siya nagwo-work. So, yun yung mga cases na baka kailanganin mo mag-trade sa MT4 or sa MT5. Yung mga ganun, ano. Kasi later on, ngayon, hindi nyo pa masyado na-appreciate yan. Pero later on, pagka medyo bihasa na kayo mag-trade, minsan magkakaroon kayo ng idea. Let's say yung idea nyo, i-convert nyo into a trading signal, no, na pwedeng magbigay sa inyo ng signal. At yun ay tumatakbo lang sa MT4, then mauobliga kayong mag-trade lang sa MT4. Ganon din sa MT5. Okay? And also, ang isang downside ng web-based is wala kang masyadong maikakabit na indicators na custom. Let's say may naisip kang idea at yung idea na yung gusto mo siyang gawing indicator. Hindi mo siya magagawa dito sa web-based kasi limitado lang ang mga pwede mong magawa rito, no? Yung basic standard, ika nga. Yung advanced na mga stuff, hindi mo magagawa dito sa web-based. Pero sa MT4 at sa MT5, doon mo siya magagawa, yung mga advanced stuff. Kaya, meron pa rin mga gumagamit ng MT4 at MT5 kahit meron ng web-based. Kasi, depende yan sa mga gusto mong gawin in the down the line, ano? Yung, nyari, gusto mong mag-customize, mag-advance, at limitado ka na sa web-based, then doon mo papakinabangan sa MT4 at MT5. Okay? So, yun ang gusto kong sabihin, ano? And right now, ang video na to is all about customizing yung ating trading platform. Okay? So, dito sa web-based, wala tayong masyadong customization na pwedeng magawa dito except siguro kung ito, pwede mo siyang i-minimize. Okay? So, para lumaki yung chart mo. And, pag nag-right click ka, may mga sub-menus ka. For example, yung colors, gusto mong palitan. Let's say right now, ang colors ng mga green, kasi dito kasi sa chart, pwede ka maglagay ng coloring. Depende sa kung saan mo, kung ano yung pinakamaganda sa'yo, no? For example, ito yung default coloring nila, no? Kahit saan ka magpunta, sa web-based, ito yung default coloring nila. Pag nasa MT4 ka naman, ito naman yung default coloring nila. Pag nasa MT5 ka naman, ito rin ang default coloring nila. So, kung gusto mo pare-parehas ang default coloring, ang coloring mo, pwede mo siyang i-customize. Okay? So, ito yung video na para doon. Ano? So, sa web-based terminal, kunyari, ang green kasi means tumataas ang price. No? So, bullish. Ika nga. Pagka red naman, isipin bumababa ang price. So, bearish siya. No? So, dito sa Forex, ang maganda sa Forex is pwede kang mag-trade at kumita pag tumataas ang presyo. Like here, kung nakabili ka somewhere dito sa 1.6754, tapos tumaas ang price na ibenta mo sa 1.7211, kikita ka dyan. Okay? Kikita ka. Pag ganun din naman, kung halimbawa ang price ay bumababa at nag-sell ka dito sa 171.19, tapos bumaba ang price at napunta rito sa 167.54, pwede ka rin kumita dyan kung nag-sell ka. So, basically, ang forex trading may dalawang paraan ka para kumita. Pag nag-buy ka at tumaas, kikita ka. Pag nag-sell ka at bumaba, kikita ka rin. Okay? Ang iingatan mo lang dito sa forex trading, kasi ito ay leverage products. Ang ibig sabihin ng leverage products, pag nag-buy ka at bumaba, so matatalo ka. Diba? Kasi ang bet mo ay tumaas pero bumaba. So, doon ka matatalo. Ganon din naman pag ang bet mo ay pababa, so nag-sell ka, tapos tumaas ang presyo, so matatalo ka rin. Kaya sa mga susunod na video series natin, tuturuan ko kayo ng trading system kung paano maka-timing para pag tumataas ang price, magbabay ka, hopefully kikita tayo. At kung bababa ang price at nag-sell tayo, ay hopefully kikita tayo. Okay? And kung hindi man, at least mami-minimize natin yung ating mga losses, okay, sa pamamagitan ng risk management. Okay? So, sa mga susunod na videos yun, kaya abangan nyo yun. So, in this video, it's all about customizing. Okay? So, kinostomize natin tong web terminal. Tapos, kung gusto mo palitan ng kulay, very simple, mag-right click ka lang, and then click colors. So, let's say yung ask
bull fill, ito yon, yung green, yung mga green bars. Let's say bull fill gusto mong gawing let's say white. O yan, so magiging white sila, 'di ba? Kung gusto mo naman kunyari yung red, gusto mong gawing let's say itong matingkad na pagka-red. So ayan, yung fill kasi dalawang kulay, isa yung outline at saka yung fill. Okay? For example, dito sa bull fill, pinalitan natin ng white, pero yung outline niya is still red. So, kailangan mo pa rin siyang palitan ng bull outline na kung gusto mo all white, then click mo all white para all white siya. Tapos yung colors naman, kung gusto mo yung bare outline at saka yung bare fill, parehas. So, let's say, para lang, for the sake of discussion lang, gawin nating yellow. Okay? Yan, para lang makita nyo for the sake of discussion. Okay? Yan. So basically, napalitan na natin yung kulay, okay? So, itong mga ganito is all about personal preference, okay? Ang importante lang naman, nung makita mo, pag tumataas ang price, alam mo, kasi nakikita mo sa kulay. Pag bumaba ang price, alam mo din. So, basically, ganun lang. Pero, by default, ang nakasanayan na, kapag ang kulay ay green, for example, outline, ilagay natin dito sa matingkad na green, ayan. Pagka ang kulay ay green, it signifies an uptrend or bullish candle. Ganon din naman sa bear, pagka ang candlestick ay pula, it signifies a downtrend. So, yan ang common na nakikita ninyo, okay? Kapag may chart na naka-display. Okay? Ganyan ang common na nakikita nyo. Ako rin, ganito rin ang ginagamit ko. Kasi mas madali siyang makita eh. Pag alam ko, uy, green ang candle, so tumataas. Uy, red ang candle, bumababa. Okay? So, later on, down the line, sa mga series natin, mag-aalat tayo ng isang video dedicated into candlesticks. No? Ito kasi ang tawag dito is candlesticks. No? So, maraming way to display the chart. Pwede nyo i-display as candlesticks, as line chart, kung ano-ano, it's all about display. So, sa mga ibang videos na yan. Ang video kasi na ito ay all about customization. Okay? So, hanggang dito lang muna yung customization na gagawin natin dito sa web-based kasi meron pa tayong gagawing customization sa MT4 at saka sa MT5. Okay? So, sa MT4, okay, ang pag-customize din ng chart, by the way, palalakihin ko lang muna to para medyo makita ninyo, no? Yan. Palalakihin ko lang muna. Simulan natin sa MT4, okay? So, itong mga chart na ito na makikita nyo, ito yung default na nag-install tayo. Syempre, andyan yan. Pwede nyo yan tanggalin. For example, i-close nyo yan, i-close nyo to, ito, hilahin nyo yan, hilahin nyo, tapos i-close nyo. So, makikita nyo, empty, ano? Meron pa rito isa, nakatago, okay? So, empty na. Okay, in fact, pwede nyo rin i-close tong market watch at saka itong navigator, i-close nyo. So, empty na. I-close nyo itong terminal, pwede rin. So, kung walang naka-display, ito ang makikita ninyo. Ito ang simpleng terminal. Okay? So, bare bones ang ating terminal. In fact, pwede mo pang alisin yung menu na yan. Okay? Pwede mo alisin yung menu na yan. Okay? Alisin natin itong line studies, alisin natin itong time frames, alisin natin itong charts, and alisin natin itong standard menu. Okay? So, sa simpleng terminal, ganito lang ang terminal natin, MT4. So, kaya ko ito ipinakikita sa inyo para ibig sabihin, later on, kung meron kayong MT4 terminal at medyo meron kayong na-close na mga bagay, na-delete or something, at least hindi kayo matatakot kasi alam nyo na, pwede ko pala ibalik yan. So ngayon, dahil sa malinis na itong ating terminal, i-install natin yung mga kailangan lang natin. Okay? So unang-una, ang kailangan natin ay syempre yung menu. Okay? Yung menu, kailangan natin ng menu. So, under view, makikita mo lang dyan, andito lahat ang mga pwede mong i-install. No? Ayan, makikita mo, file, dito sa file, menu, ayan, pwede ka mag-create ng new chart at yung iba pa or mag-login sa iyong trading account. Okay? So, dito naman sa view, ayan yung mga language toolbars, ayan, at saka yung mga etc. Okay? Ito yung mga menu. Under tools, ganun din. Okay? Explain natin to sa mga ibang videos, no? Kasi hindi naman ito mahalaga sa ngayon. Ang importante sa ngayon, yung pagka-install mo ng trading platform, yung makakapag-trade ka na agad. Okay? Ano ba yung mga minimum na kailangan mo? Okay, so ang minimum na kailangan natin, ang unang-una ay yung market watch. Okay? So, pag-click mo yung market watch, okay? Ayan ang market watch. Dito sa market watch, dito makikita ang lahat ng mga markets, okay? Or instruments na pwede mong i-trade sa broker na ito. Okay?
Iba-ibang broker, iba-iba sila ng mga instruments na sinusupport. Ang gusto ko lang sa broker na ito, kaya ito yung dinidemonstrate ko sa inyo, kasi kumpleto ito. Okay? Ang ibig ko sabihin ng kumpleto, for example, sa ngayon, ito lang ang nakikita ninyo. Kasi nung in-install natin, ito yung default. Pero pag nag-right click ako, ito dito sa puti, nag-right click ako dyan, and then show all, makikita mo na dumami. No? Dumami siya. Ayan. Ang ibig sabihin ng show all, ibig sabihin, ito lahat ang mga markets or instruments na pwede mong i-trade sa broker na ito. For example, kung gusto mo mag-trade ng Forex, katulad ngayon, Forex naman ang ating ang subject natin. Okay? Ang videos na ito is all about Forex trading. So, pwede ka mag-trade ng currencies, yung Euro USD, GBP USD, lahat ng currencies, no? Pwede mo i-trade. Ayan. Ito pa yung iba, no? And then, kung later on, gusto mo rin mag-trade ng gold, meron din sila. Ayan. Gusto mo mag-trade ng silver, meron din sila. Gusto mo mag-trade ng platinum, okay? Meron din sila. Kung gusto mo mag-trade ng mga oil and gas, meron din sila. Ayan, meron silang natural gas, Brent, tas oil, WTI, mga spot oil ito, okay? Puro spot ito by the way. Ngayon, kung gusto mo mag-trade ng mga indices like yung US 30, ayan, yung Germany 40, etc., China 50, etc., meron din sila. Kung gusto mo mag-trade ng cryptos, meron din silang Bitcoin, meron silang Ethereum, 'di ba? Meron din silang Cardano, Solana, etc. And kung gusto mo mag-trade ng mga international stocks, like for example, kung gusto mo mag-trade ng Tesla, Apple, ito rin, no? Ito yung Apple, ito yung Tesla, okay? Ito yung AMC, no? Meron pang iba dyan, kung gusto mo mag-trade ng, let's say, ayan, ang dami. Gusto mo mag-trade ng Amazon, ito yung Amazon, okay? Gusto mo mag-trade ng Facebook, meron dyan, okay? Saan ba yung Facebook? Basta meron dyan, okay? Kompleto sila, no? Nvidia, kung gusto mo, kompleto sila. May Boeing, ayan, Caterpillar, ayan. So, iisa-isahin natin yan later on down the line kasi mauubos ang videos natin eh. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo sa videos na ito ay kung gusto mo mag-trade ng kahit ano, hindi lang Forex. Let's say gusto mo mag-trade ng metals, gusto mo mag-trade ng energy, gusto mo mag-trade ng CF, ng indices, and gusto mo mag-trade ng international stocks, lahat nandito. Kahit yung options nandito. Matitrade mo. Like, kung gusto mong mag-trade ng corn, wheat, etc., sugar, kompleto sila rito, no? Yun ang kagandahan nito. So, ayan, ayan, yung cocoa, cotton, coffee, these are all options, no? Futures, no? Futures, hindi ito options, futures. Okay? So, futures, forex, metals, currencies, cryptos, metals, no, energies, yan, matitrade mo rito. Okay? Which is, pretty much lahat, halos matitrade mo. Kaya, kumbaga, may isa kang broker na pwede kang mag-trade sa kahit saang market at magkapera ka. Okay? So, yun. Kaya, kailangan mo ng market watch. Okay? Ngayon, let's say, for example, gusto mo mag-trade sa Euro USD. Ang gagawin mo lang, isi-select mo lang yung Euro USD, and then right-click, and then, click mo yung chart window. So, pag-click mo yung chart window, ma-open yung chart window. Pwede mong i-maximize yan, okay? Pwede mo ring i-minimize, etc. Pag naka-minimize yan, andun lang yan. Okay? Pag naka-maximize, ayan. So, basic tayo, basic. Kailangan mo ng market watch, kailangan mo rin ng chart. Okay? So, i-customize natin to katulad ng ginawa natin sa web-based. So, ang gagawin lang natin, kung gusto natin gayahin yung web-based terminal ng FX Pro na ito, ang kulay, then ganoon din ang gawin natin dito. So, to do that, ang gagawin lang natin, right-click lang tayo, and then under properties, dito makikita yan. So, for example, ang bull candle mo, okay, gawin mo siyang, kung ang gusto mong kulay, okay, pareho na siya, bar up at saka bull candle, parehong lime, tapos yung bar down ay pareho namang red, okay? At saka ang bear candle parehong red, okay? Yan, tapos pag i-click mo yung okay, then makikita mo na ayan na yung kanyang chart, okay? So, ready ka na mag-trade dito.
Okay, and then ang isa pang kailangan natin ipakita dito is yung ating terminal. Kasi gusto natin makita yung ating balance at saka gusto natin makita yung status kung nagtitrade na tayo, kung ano ba status ng trade natin, nagpapanalo ba yon o hindi, di ba? So again, pupunta ka ulit dito sa view and then i-click mo yung terminal. Okay? So lalabas na yung terminal. So kung kanina ang gulo-gulo, pagka-install mo ang gulo-gulo, ngayon medyo lumilinaw na, di ba? Okay, ang isa pa natin gusto ipakita dito is yung accounts natin, okay, yung navigator, okay, so pag-click mo insert, view, navigator, pag-click mo yan, lalabas naman ito yung nakita natin kung saan yung accounts natin ay nandito. Kaya lang, hindi na nakita yung market watch, ayun yung market watch, ito yung navigator. Ang maganda lang dito, pwede mo siyang urong pababa. So, itapat mo lang yung mouse mo dyan, makikita mo, nagpalit siya from arrow, naging double arrow na siya, up and down. Pag nakita mo na yan, i-press mo lang yung cursor mo para madiin, tapos i-drag mo lang pababa. Kung, ayan, nakikita mo na may indication kung saan mo gusto. Pagka happy ka na dyan, pag-release mo ng mouse, so parang naurong lang. Okay, naurong lang. Para meron kang market watch, meron ka ring navigator. In fact, pwede mo pa siyang iurong na ganyan. Okay? So, yung navigator, nakikita mo yung mga accounts natin. Dinemonstrate ko yan last video kung saan nilagin natin yung ating real account at yung ating demo account. At pwede tayo mag-switch dyan anytime. And so, makikita mo kung anong ang account ang nakalagin at sa kasalukuyan. Dito sa title bar, makita mo, pag nakita mo yung real 5, ibig sabihin, ang gamit mo dyan ay itong account na ito. Pag nakita mo dyan demo 6, ang gamit mo dyan ay ito. For example, pag dinouble click ko yan, at nilagin ko, makikita mo, demo 6. So, ibig sabihin, kung magti-trade ka rito ngayon sa terminal na ito, nagti-trade ka sa demo account mo. Okay? So, ganun yon. Pag nagti-trade ka naman, gusto mo naman mag-switch sa real account, i-click mo lang ito, mapupunta ka sa real account. Okay? So, ayan. So, mayroon na tayong terminal, mayroon na tayong market watch, mayroon na tayong navigator, and meron na tayong chart. So, basically, ito lang ang kailangan mo para makapag-trade ka. Okay? At bare minimum, ito lang ang kailangan mo. Ngayon, kung gusto mo mag-open ng isa pang chart, for example, may gusto kang i-trade sa GPUSD, ganun pa rin. Kung anong ginawa mo sa USD, right-click mo lang, tapos chart window, mayroon ka ng ibang chart ng GPUSD. So, makikita mo rito, ito yung EURUSD mo, ito naman yung GPUSD mo. And pwede ka mag-open ng iba pang chart. Like, for example, kung gusto mo mag-trade sa GBP-Yen, right-click, chart window, so may GBP-Yen ka. Gusto mo mag-trade sa USD-Yen, right-click, chart window, may apat na yung nakabukas na window mo. Ngayon, kung gusto mo silang makita lahat, ang gagawin mo lang, pupunta ka lang sa tools, sa chart, saan ba yun? Sa window pala, sa window, and then pag kinlik mo tong tile windows, nakita mo na yung apat na instruments. Okay, ito yung EURUSD, kung saan kinostomize natin. Ito naman yung GBP-Yen, using default pa rin, at saka yung USD default, at saka yung GBP-USD default. Ngayon, kung meron ka nang nagawang, kung may na-customize ka na template, ang tawag dito ay template, pwede mo siyang i-save para pagdating dito, hindi mo na iisa-isahin ulit, i-apply mo na lang. So, the way to do it is, kunyari, dito tayo sa EURUSD kasi ito na yung na-customize natin, di ba? Kunyari, happy na tayo dyan. Ang gagawin lang natin dyan, right-click, and then pupunta ka sa templates, and then save template. Okay? Pag sinave mo yung template, tatanungin ka kung anong pangalan ng template mo. For example, gusto natin, let's say green and green white. Okay? Green and white, for example. Green and red. Papangalanan mo lang siya. Pag sinave mo yan, okay, meron ka ng template. Ngayon, pag nagbukas ka ng ibang charts at ang nakikita mo ay iba, ang gagawin mo lang, i-apply mo lang yung template mo. So, right-click ka lang, and then templates, and then makikita mo rito yung load template. Okay? So, ayan, by the way, waiting for update. Ibig sabihin niya, pagka yung internet mo ay mahina or nag-restart siya, ganyan ang makikita mo, waiting for update. Okay? Ayan, nakikita mo, ayan dito. Makikita mo yung connection status niya kung nakalagin ka ba or hindi. Kapag ganyan kasi ang nangyayari, ayan, nawala yung market watch, ayun. Isabihin, nagko-connect yun. So, ngayon, nakita mo ulit yung market watch, nakikita mo rin ito. So, then,
connected ka na uli. So, ganun lang yun, ano? So, punta tayo sa, ngayon, by the way, i-apply natin yung templates natin dito, no? So, right-click, templates, and then load template, okay? Load template, and then hahanapin mo yung templates mo. Ngayon, ito yung sinave natin template, yung green and red, di ba? So, pag inopen mo yan, makikita mo na na-apply na siya dito. Okay? So, ganun din naman ang gagawin natin dito sa USDN. Right-click, template, load template. Pero dahil na-load na natin siya, nandito na siya. So, pipiliin na natin ito, green and red. So, ayan. So, hindi natin i-load kasi naka-load na siya. So, isi-select na lang natin sa options. So, dito sa GBP/USD, ang gagawin natin, right-click, template, tapos hahanapin lang natin yung green and red. So, ayan, madali nang mag-customize ng chart. Okay? So, the next time, kunyari, let's say, for example, i-close mo to, i-close mo yan, tapos mag-open ka, kunyari, sa USD CAD, right-click, chart window, makikita mo na bumalik siya sa default, no? So, ayun yung ating EUR/USD, gamit yung ating template, tapos bumalik sa default yung USD CAD. Pag kinik natin yung window, tapos tile windows, makikita mo na ang templates ay hindi na isi-save sa iba. Okay? Pero dun sa GBP/USD, kanina, pag sinart natin, ayan, hindi nga na-save, di ba? So, ibig sabihin, maglo-load ka uli. Ngayon, kung medyo gusto mo na pag-click mo ng chart, yung templates mo lagi ang naka-load na, kailangan mo siyang gawing default templates. So, remember, pag ni-right-click mo, tapos naglagay ka ng template, click mo yung templates, tapos load template, makikita mo dyan, may nakalagay dyan na default, di ba? So, dapat, ganyan ang template mo, default, para pag open ng chart, yan ang babasahin niya. Okay? So, ang gagawin natin itong default. Itong ating ginawa sa USD, gagawin natin itong default. So, right-click, ang gagawin natin template, and then isi-save ulit natin yung template natin, i-override natin yung default na yan, templates. Para kasi ito yung default, gagawin na natin, ito na yung ating default kung masaya na tayo dyan. So, default, save. So, sasabihin dito na may default template na, gusto mo bang palitan? So, yes natin. So, again, yan, default template na. So, pag nag-open ka, let's say, i-close na nito yung SD card, nag-open ka ng ibang market, let's say, mag-open ka sa CAD-yen, okay? Pag ni-right click mo and then chart window, makikita mo na default niya is yung template na ginawa natin. So, very handy na to. Kahit anong instrument ang gusto mo i-trade, for example, gusto mo mag-trade sa gold, right-click, chart window, maganda na yung kanyang chart kasi na-customize na natin. Okay? So, ganun lang ang gagawin natin. Kasi sa silver, gusto mo mag-trade. Okay? So, chart window, ganun din. Tapos, pupunta sa window, tile window. Ayan. So, maganda na yung ating template, diba? Ready na tayo for trade, okay? So, ito nakikita nyo itong sell, buy, ito yung mga buy and trade, yung panel na yan. Later, sa mga susunod na video, pag magte-trade na talaga tayo, magagamit natin, dito tayo magpo-focus. So, right now, ang video kasi na ito, para hindi humaba, is all about customizing. Okay? So, siguro din, ang mahaba na itong videos na to, itong MT5, i-customize ko na lang ito. Katulad din ng ginawa ko sa MT4 kasi parehas lang naman sila. Okay? Meron din silang window kung gusto mo tile windows, kung gusto mo namang sa chart, sa view, ayan yung kanyang toolbars, standards, yan. Pare-parehas lang, ano? By the way, hindi ko pala mayroon pa akong papalitawin dito yung mga natin. For example, saan ba yun? Sa toolbars, no? Yung standard toolbars natin, which is, ito yung standard toolbars natin. Pwede natin i-duck yan kahit saan, no? Ayan, i-duck mong ganon. Okay? So, ayan ang standard toolbars natin. Ano ba pwede nating ipakita? Andito naman lahat yan, yung line studies natin. Okay? So, ayan, yung line studies natin, pwede natin i-duck dyan. Okay? And then, ano ba pwede natin ipakita? Yung, for example, yung time frames, no? Ayan, pwede natin i-duck dyan. Okay? And then yung ano pa ba? Yung chart. Okay? So, ayan, yung mga charts. Ayan. So, ito lahat yung mga toolbars. Makikita nyo, pag nagtitrade na tayo sa mga next susunod na videos natin, magtitrade tayo ng actual, mapapakinabangan natin yung mga yan. Okay? Kaya, sa video na ito, pinakikita ko na sila sa inyo
Para later on sa mga susunod na videos, hindi na tayo mag-focus dito sa mga toolbars, kung ano ibig sabihin yan, market watch, kung ano ibig sabihin yan, navigator chart. Hindi natin mag-focus dyan kasi ang focus natin sa next video is all about trading na. Okay? So, yan muna ang video natin ngayon, ang videos natin ngayon, and then ang susunod nating videos ay mag-trade na tayo, yung exciting part, di ba? May account tayo sa demo na magagamit natin, mag-trade tayo, and later on, magte-trade din tayo ng live using our real account kasi may real account tayo, 'di ba? Ito yung ating real account, okay? Ayan, may laman yung ating real account na hindi pala ito sa MT5 pala 'yon. Andito pala yung ating real account. Pero pwede nating ilipat yung pera natin from MT5 to MT4 kasi iisang broker lang naman tayo eh, 'di ba? Kung magkaiba broker natin, hindi natin magagawa 'yon, pero dahil iisa lang ang broker natin at meron tayong isang wallet, okay? Pwede nating ilipat yung account natin, yung $15 na yan, pwede nating ilipat yan sa MT4 account natin and vice versa. Okay? So, yun ang mga pwede nating gawin. Okay? So, mag-trade din tayo dito sa ating web-based account. Para na sa ganon, maipakita sa inyo, ang goal ko kasi dito, maging confident kayo mag-trade. Kahit anong platform ang gamit nyo, whether web-based, or whether MT4, or whether MT5, okay, gusto ko maging confident kayo mag-trade. Nang sa ganun, nakafocus tayo to make money. Yun ang bottom line natin dito. Kaya stay tuned lang, and hopefully mag-subscribe kayo sa ating videos, sa ating channel. Habang lumalago yung ating channel, mas marami tayong matutulungan, okay? So, ayan. So, proceed ka na sa next video kasi exciting na yun, mag-trade na tayo. Okay?